Good day everyone. Here is the Group 8 to present the principle of this principle. One of the parties is being left with no choice except to adhere to the terms and conditions of the insurance prepared by the other party. The unequal knowledge and unequal bargaining power are perceived to give the insurer a significant advantage over the insured. Most states classify insurance as contract of adhesion. Ito daw ay yung kasunduan na inihanda ng isang kumpanya ng insurance company at inialok sa mga inaasahang mga naka-insured sa batayan ng take it or leave it. Kung ang mga kontrata ay mali ang interpretasyon ng mga insured, ang korte ay magpapasya na pabor sa kanila dahil ang mga insured ay walang input na kontrata. Ang lahat ng mga kontrata sa insurance ay itinuturing ng mga korte bilang mga kontrata ng adhesion. Personal contract. Insurance contract are personal contract, and thus insurance contract cannot be freely transferred to other parties. Ang isang personal na kontrata ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga partido na lumilikha ng isang umiiral na obligasyon para sa isa o higit pang mga partido na gawain ang isang bagay. Maaaring gamitin ang mga personal na kontrata para sa isang malawak na hanay ng mga layunin tulad ng kasunduan sa trabaho, mga kasunduan sa pag-upa, mga kasunduan sa pautang at marami pa. Risk retention are instant wherein the managers, instead of looking for somebody that could help them attend to issues of risk, would rather keep it and resolve them for themselves. Ito ay isang desisyon ng isang individual o organisasyon ng tanggapan ang responsibilidad para sa isang particular na risk na kinakaharap nito, kumpara sa paglilipat ng panganib sa isang kumpanya ng isang insurance sa pamamagitan ng pagbili ng insurance. Nangangahulugan iyon na pinili ng individual o ng isang organisasyon na magbayad para sa anumang pagkalugi mula sa bulsa sa halip na bumili ng insurance bilang paraan ng paglilipat ng pinansyal na pasanin ng isang pagkawala ng sa isang third party. Collaboration with the stakeholders. All the preventive and contingency plan of their management to address risk would be considered as an exercise of futility if the stakeholder affected will not be involved. Communication is the key. Dapat kang makipag-usap ng malinaw at consistently sa iyong mga stakeholders tungkol sa mga layunin, benepisyo at inaasahan ng risk management. Dapat ka rin makipagtulungan at kumonsulta sa kanila upang matukoy, masuri at tumugon sa mga risk. Classification of stakeholders, internal and external. Internal stakeholders, sila yung meron direktong relationship sa isang kumpanya, kagaya ng mga employee and owners. Sa tourism industry, involved such as tourism business, government agency, kung saan tinatawag itong internal. Ang external stakeholders naman ay sila yung di direct relationship, kumbaga ay kabaligtaran ng internal, but could be affected by the action of the management. Halimbawa na lang nito ang mga local community, local government, tourists, and guests are considered as external stakeholders. Stakeholder issue. In tourism industry, have their interests that are something conflict with each other. Halimbawa na lang ito sa private corporation kung saan gusto nila magtayo ng isang theme park, so that must do series is consultation with the people that may be effective, positive, or negative should the plan executed in the future. Proper management could manage the conflict, interest, and expectation of their stakeholders successfully. Provide training for the staff. So dito,
Napakalaga ng training para sa mga empleyado dahil dito nagbibigay ito ng isang mas mahusay na pag-unawa sa kanilang mga responsibilidad at ang kaalaman at kasanayan na kailangan nilang alamin, especially sa ating or sa tourism industry. It's required the staff to undergo training, example in giving first aid, booking system, even the food handling. That can lead to customer happiness, which ensure customer retention, thereby benefiting our business. Safety drill in the tourism industry. Staff and employees in the tourism must necessarily be occupied with skills and training in handling emergency case. First, fire drill, lockdown drill, and earthquake drill. So, dito sa fire drill, isa sa mahalaga na dapat nating malaman, especially sa tourism industry, to ensure the staff customers safe and to understand what they need to do if there is a fire. So, dito naman tayo sa lockdown drill. In the tourism industry, must be know and understand in handling this drill to keep everyone's self safe. Last is earthquake drill. So, all of you familiar naman sa earthquake drill. This drill is used to be ready in case of emergency. So, dapat gawin natin kung sakaling lumindol ay yung stop, drop, and hold. It is used to protect ourselves in earthquake. Next is first aid. Knowledge about the way on how to give first aid is important to the people working in the tourism industry given the kind of activity. First is safety awareness among all the employees. 2. Their knowledge about first aid. 3. The example would know the things that should be included in their first aid kit. First aid kits. So, dito tayo sa safety awareness among all the employees. Ang pagkakaroon ng isang knowledge about sa isang safety awareness ng isang empleyado ay makakatulong upang mapababa ang anumang aksidente sa isang industry or organization o maging aware sila sa anumang sakuna. Number 2. Direct knowledge about first aid. Ang pagkakaroon ng isang kaalaman tungkol sa first aid ay malaking tulong na kagaya natin even sa tourism industry na makakatulong upang makapagligtas ng isang incidents of grave injuries and critical damage. 3. The example would know the things that should be included in their first aid kit. Good day everyone, I'm going to present about the testing the plan for the risk management. Risk management process does not stop with the identification of a solution to a problem and training the staff of the execution of the plan should the event comes. The risk management plan must be tested to determine its strengths and weaknesses to make sure that we could handle the risk and reduce losses. Ang pagsubok sa plano para sa isang risk management ay isang kritikal na bahagi ng proseso ng pagharap sa mga panganib. Ito ay naglalayong matiyak na ang mga hakbang na itinakda sa plano ay nagagawa ng maayos at epektibo sa tunay na sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagsubok, maaaring matukoy ang mga posibleng mga issue o mga kakulangan sa mga hakbang na ito at maaaring magsagawa ng mga pagpapabuti upang masiguro ang mga malakas na protection. Halimbawa, isipin natin na may isang kumpanya na may risk management plan para sa isang mga panganib sa sunog. Ang mga plano ay naglalaman ng mga hakbang tulad ng pag-install ng fire alarms, fire extinguishers, at pagturo sa mga empleyado kung paano gamitin ang mga ito. Upang subukan ang mga plano, maaaring isagawa ng kumpanya ang isang fire drill. Sa panahon ng fire drill, ang mga empleyado ay inaasahang susundin ang mga hakbang na itinakda sa risk management plan.
Halimbawa, kapag nag-trigger ang fire alarm, ang mga empleyado ay dapat agad na lumabas ng gusali sa pamamagitan ng tamang exit. Ang mga fire extinguishers ay dapat gamitin ng tama at ang mga empleyado ay dapat magkaroon ng kaalaman kung paano ito gamitin. Ito ay isang pagsubok sa pagiging handa ng mga empleyado at ng mga kumpanya sa tunay na sitwasyon ng sunog. Matapos ang pagsubok, maaaring isagawa ang isang debriefing upang talakayin ang mga natutunan ng mga issue na lumitaw sa proseso. Kung may mga kakulangan o mga pagkakamali na natukoy, maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa risk management plan o sa mga hakbang na ginagawa ng mga empleyado. Next is the risk management 3 essential stages. First is the risk identification, second is risk analysis, third is risk mitigation. Risk identification is the listing of all the potential risks that might affect the full execution of the activities pertinent to the industry of the risk. This is a collective activity headed by the manager. Risk identified during the stage of more managerial that we have to look into at anything that might affect the project schedule, budget, effort, infrastructure, and changes and others. Ang proseso ng pagkilala sa mga panganib na maaaring maghadlang sa iyong proyekto, programa o layunin na makamit ang mga layunin nito ay tinatawag na risk identification. Halimbawa, nagpaplano ka ng isang picnic. Ang ilang potensyal na mga panganib o possible ang picnic. Paligtasan ng pagkain. Kung hindi tama ang pag-iimbak o paghahanda ng pagkain, maaaring masira ito o magkasakit ang mga taong makakain ito. Availability ng lugar ng picnic. Ang napiling site ay maaaring na-i-book na ng ibang grupo o sarado para sa pagpapanatili sa bawat kaso. Nakilala mo ang isang potensyal na panganib na maaaring hadlangan ang iyong plano kapag nakilala mo ang mga panganib na ito. Maaari nang magsimula ng plano kung paano ito maibsan. Halimbawa, maaaring magkaroon ng backup na indoor location kung sakaling magkaroon ng masamang panahon o siguraduhin na mayroon kang mga cooler para mapanatili ang kaligtasan ng pagkain. Next is the risk analysis. Risk analysis comes next after all the risks are during the collective activity. The chances of occurrence of the risk and the amount of loss that might come will be weighed and determined accordingly. The probability of impact of the identified risk should be given corresponding values to high, medium, low. The risks that could acquire high probability and impact should be given priority followed by the others. Ang risk analysis ay ang proseso ng pag-aaral ng mga posibilidad na maaaring maganap na panganib at mga epekto nito sa iyong proyekto o gawain. Halimbawa, nagpaplano ka ng isang outdoor na concert. Ang maaaring problema dito ay posibleng umulan sa araw ng concert. Kung umulan, maaaring hindi na dumalo ang ilang tao o mabawasan ng kita o kaya'y maantala o kansilahin ang concert na ito. Ang posibilidad ng ulan ay depende sa panahon. Halimbawa, kung tag-ulan, mas mataas ang posibilidad na umulan kaysa sa tag-init. Ang possible din na magkaroon ng technical problem sa sound system. Kung may technical problema, maaaring hindi magpatuloy ang mga concert, magagalit ang mga manonood o mabawasan ang kalidad ng concert. Ang posibilidad ng technical na problema ay depende sa kalidad ng sound system at sa kahandaan ng technical team. Sa bawat kaso, pinag-aaralan mo kung gaano kadalas na maaaring mangyari ang panganib at kung gaano kalaki ang epekto nito sa ganitong paraan. Maaari kang maghanda at magplano upang maibsan ang mga panganib. Next is risk mitigation. Risk mitigation refers to the process of making strategic decisions to lessen the impact of potential risk on your project or activity.
Ito ay ang proseso ng paggawa ng mga strategic decision upang mabawasan ang mga epekto ng mga potensyal na panganib sa iyong proyekto. Halimbawa, ipagpalagay na nag-organize ka ng isang marathon. Ang possible na hindi inaasahan na problema ay ang masamang panahon. Dapat magkaroon ng backup na date kung sakaling magkaroon ng malalang kondisyon ng panahon o magbigay sa mga kalahok ng protektibong kasuotan tulad ng raincoat. Ang possible ding problema sa proyektong ito ay ang maaaring masaktan ang mga kalahok. Para maiwasan ang ganitong problema, dapat maghanda o mag-ayos ng mga medical team na mag-aabang sa buong ruta at siguraduhin na lahat ng mga kalahok ay may kaalaman sa mga hakbang sa kaligtasan. At ang hindi sapat ang mga voluntaryo ay isa sa mga problema sa proyektong ito. Para maiwasan ang ganitong problema, dapat magkaroon ng backup na listahan ng mga voluntaryo o isang plano upang pamahalaan ng event na may mas kaunting tauhan. Ang bawat estratehiya na ito ay tumutulong upang mabawasan ng epekto ng nakilalang panganib na tinitiyak na ang iyong event ay maaaring magpatuloy ng maayos kahit na may mga potensyal na hamon. Next is providing transparent and honest crisis communication is an essential part of risk management that aims to provide clear information to stakeholders in order to mitigate the impact of crisis or risk. Through transparent and honest crisis communication, trust can be maintained with stakeholders, misinformation can be avoided, and the situation can be improved. Ang transparent at honest crisis communication ay isang mahalagang bahagi ng risk management na naglalayong magbigay ng malinaw na impormasyon sa mga stakeholders upang maibsan ang proyekto ng isang krisis o panganib. Sa pamamagitan ng transparent at honest crisis communication, maaaring mapanatili ang tiwala ng mga stakeholders, maiwasan ang mga maling impormasyon at mapabuti ang sitwasyon. Halimbawa, kung mayroong krisis sa isang kumpanya tulad ng pagbagsak ng stock market, ang transparent at honest crisis communication ay maaaring magpakita ng mga sunod na hakbang. First is, magbigay ng malinaw na impormasyon sa mga stakeholders tungkol sa krisis kasama ng mga dahilan at epekto nito. Pangalawa ay iwasan ang pagbibigay ng maling impormasyon o pagkukubli ng mga detalye tungkol sa krisis. Pangatlo, magpakita ng mga hakbang na ginagawa ng kumpanya upang maibsan ang epekto ng krisis kasama na ang mga plano at hakbang upang maiwasan ang ganitong uri ng krisis sa hinaharap. 4. Magpakita ng mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga stakeholders. Next, maaaring handa upang magbigay ng regular na update tungkol sa kalagayan ng krisis at mga hakbang na ginagawa upang maibsan ito. Sa pamamagitan ng transparent at honest crisis communication, maaaring mapanatili ang tiwala ng mga stakeholders at maiwasan ang mga negatibong epekto ng krisis sa kumpanya. That's all. Thank you.